lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito. Kaugnay nito, ngayon din ay ginugunita ng simbahan ni San Blas, isang obispo na kilala sa kaniyang pagiging instrumento para mapagaling ang maraming mga tao, lalo na yung mga may sakit. Ang concern ay sa lalamunan. Kaya hilingin din natin ang tulong niya, lalo na ngayon may mga taong may problema sa lalamunan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimulan tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo po kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW. Dasal natin ang mga may sakit, pati ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang pagbuti ng kalagayan, Sister Terry, Father Jack, Dr. Baby, Tina, Alona, Juliet, Rudy. Nagdasal natin ang kaluluwa ni Father Luciano Felon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami makasamba sa iyo, nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao, nang may damdaming binubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon ko para isalaysay ko ang tungkol kay Gideon, Barak, Samson, Hepti, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay na nagangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Anupat na paurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay
matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may mga lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Antayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanan, may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilas-gilas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa agdika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natatakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat ng mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palalo'y pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maikapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan. Sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatirapa sa harapan niya. Sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Pulutong,
sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit nilang pinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pasensya na po kayo sa boses ko. Welcome sa Lady of Lasalette Quezay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Para akong si Inday Garutay. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang kapangyarihan ni Kristo laban sa demonyo. Pero para mas maunawaan po natin ang kapangyarihan ito ni Kristo laban sa demonyo, pag-usapan muna natin ang pinsalang dulot ng demonyo sa taong inaalihan nito. Basically, sinabi dito ni San Marcos, araw-gabi sumisigaw yung inaalihan ng demonyo sapagkat sinasaktan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng bato. Nagkasugat na po ba tayo dahil nasagi tayo, nabunggo tayo sa bato? Di ba ang sakit? Kasi irregular yung sugat, irregular yung bato, yung shape ng bato. Bukod pa sa pressure na mararamdaman mo, mapapasigaw ka talaga. And yet, ang taong ito, araw-gabi, sinusugatan ang kanyang sarili ng bato sa pamamagitan ng bato. And so you can imagine him. Tad-tad ito ng sugat. Puro dugo ang katawan nito all over his body. Puro pasa pa. Na kung meron lang ibang taong gumawa nito sa kanya, ay po pwede mo talagang bawalin at sabihin, "Tama na, maawa ka sa kanya." Nakita mo? Puro dugo na. Bugbog sarado pa. And that person will most probably stop. But the devil will not. Ang demonyo hindi. Ang demonyo hindi titigil hanggat hindi tayo napapatay. Literally, figuratively, katawan at kaluluwa natin ang kanyang pakay. Ang gusto niyang patayin. Yan po ay tatandaan natin. Kung gagamit ako ng paglalarawan sa pinsalang gustong idulot sa atin ng Diablo, ayan. Yan yung picture before and after ng
mga bahay sa California before and after the fire. Diba? Tupok na tupok talaga. Yung apoy, walang tinira. At ganun ang pakay ng demonyo sa atin, sa bawat isa. Maliwanag ang sabi mismo ng ating Panginoon, ha? Sa John 10:10. The devil is a thief who only comes, yun lang ang gagawin niya, who only comes to steal, to kill, and to destroy. Wala siyang ibang gagawin kundi ang nakawan tayo, nakawin ang kaligayahan natin, nakawin ang mga magagandang biyaya ng Diyos sa buhay natin, nakawin ang purpose ng buhay natin para tayo patayin at para sirain ang lahat sa buhay natin. Ganun nung kalagayan halos nung lalaking inaalihan ng demonyo sa Ebanghelyo. Kaya pansinin po ninyo, saan siya nakatira? Sa libingan. Hindi ko alam sa inyo, pero kahit mamasyal, hindi mo ako mapapasyal, lalo na sa gabi, sa libingan. Ito, doon na po naninirahan sa piling ng mga patay. Sapagkat gano'n na siya. Kahit na siya'y humihinga at gumagalaw, para na rin siyang patay dahil wala ng direksyon ang kanyang buhay, kundi papunta sa direksyon ng pagkamatay. Ngayon, kung ilalapat natin ito sa mga tao ngayon, ito yung mga taong lulong na, gumon na sa pagkakasala o sa mga epekto ng pagkakasala. Halimbawa, ito yung mga taong hindi maiwan ang pambababae, hindi matalikuran ang pagsusugal, kahit wala ng pera, kahit nangungutang na. Ito yung mga taong hindi maiwaksi ang pagdodroga, kahit lungong-lungo na, kahit nakapagnanakaw na siya, naibenta na niya lahat ng gamit nila, at kahit nakapananakit pa. Naalala ko may nagkwento sa akin, taga dyan sa Harmony. Ayan taga dyan sa Harmony. Kapitbahay daw niya. Mother, kababaeng tao, lungo sa droga. Araw-araw. Iniwan na po siya ng kanyang mga magulang. Inilayo na rin sa kanyang anak niya. Iwalay siya sa asawa. Araw-gabi, Father. Iba-iba pumapasok. Babae, laki, matanda, bata. Ano pang gagawin nun sa loob? Hindi possession, milagro. Marinig mo lang, Father, sumisigaw, nag-iisa. Baka, Father, isang araw, malaman na lamang namin patay na. Ganun yun eh. Wala lang direksyon ng buhay, kundi papunta na lang din sa pagkamatay. Pwede mo rin sigurong ilagay hindi man sa kategoryang ito, pero po pwedeng ma-include dito yung mga taong nalilinlang ngayon ng Diablo dahil sa galit nila, sa matinding galit, yung mga taong balot ng galit ang puso. Hindi ba pagbalot ng galit ang ating puso, para tayong may hawak na baga na gusto nating ipukol sa taong dahilan ng galit natin, pero hindi natin magawa. Kaya in the process, tayo ang nasasaktan ng baga, ng galit natin. Ito rin yung mga taong balot ng lungkot ang buhay. Hindi makapag-move on, kaya hindi makita ang mga obvious na biyaya pa sa kanya ng Panginoon. Ito rin yung mga taong balot ng inggit ang puso. Para saan pat may kasabihan tayo o may expression tayo, mamatay siya sa inggit. Kung ang inggit, kung ang labis na pagkainggit ay hindi nakapananakit. I guess pwede na rin nating isama dito yung mga taong nalinlang na rin ng Diablo ngayon sa pamamagitan ng kanilang depression.
To the point na sinasaktan na nila ang kanilang sarili. At nagbabalak na rin kitilin ang sarili nilang buhay. Saan ba manggagaling yan? Kundi sa demonyo lang. Napaka-natural sa buhay natin yung alagaan natin ng ating sarili. Natural yun eh. At bilang mga anak ng Diyos, meron tayong Espiritu ng Diyos na ang kalikasan ay bumuo, mag-transform, mag-develop, hindi ang manira, hindi ang gumiba, hindi ang magwasak. Kaya't kapag sinasaktan na natin ang ating sarili, nandadamay pa tayo ng iba. Saan galing yan? Ay walang ibang paggagalingan yan, kundi demonyo lang. So nakita natin, ang pwedeng idulot ng demonyo sa buhay natin. Hindi natin pinag-uusapan pa dito yung literal na nakikita mong inaalihan ng diablo, ha? Ito yung ibang uri ng pagsapi ng diablo sa puso at sa isip ng tao. Hindi ito yung nakikita mo sa pelikula na inaalihan, sinasaniban ng diablo. Hindi pa ito yon. Isang uri ng pagsanib yon. Pero may isang pagsanib ang diablo na talamak ngayon. Talamak na talamak. Mga taong sinisira ang kanilang sarili, ang direksyon ng kanilang buhay, pati ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil nagpapadin lang sa diablo, sa pagkakasala, sa bisyo, sa lungkot, sa hinanakit, sa galit, sa depression, sa inggit, sa marami pang epekto ng diablo. Ngayon, ang sabi dito, tungkol sa taong inaalihan ng diablo, na may apply nga po natin sa kahit sino, na nalilinlang na rin ngayon ng diablo. Tinatanikala siya. Pero yung tanikala, binabali lang niya. Hindi siya maikapos ng matagal. Which for me, symbolizes our human efforts para remedyohan ang paninikil ng diablo sa buhay ng isang tao. So, ang ginagawa natin sa taong may bisyo, sa taong balot ng inggit, lungkot, galit, depression ng buhay, kinakausap natin, counseling, kinukumbinsi natin, pinapagamot natin, pinaparehab natin, nilalayo natin, pinagbabakasyon natin, sinusuhulan natin, para mabago natin. Nababago ba? Ang sabi dito, naigagapos, pero hindi matagal. Nagbabalik din sa dati. Ibig sabihin, walang authentic na pagbabago ng pananaw sa buhay, ng direksyon ng sarili. Pero tingnan po ninyo, yung naging reaksyon ng mga demonyo nang makita nila si Kristo. Makikita sa ginawa ng tao. Malayo pa, tumakbo na papunta kay Kristo, nagpatira pa at nagmakaawa. Wala pang sinasabi si Lord. Wala pang ginagawa si Lord. Presensya pa lang ng Diyos yun. Nanginginig na sa takot ang diablo. By the way, hindi lang ito isa. Nagpakilala sa Kanya, nagpakilala kay Kristo. Ako si Pulutong. Marami kami. Pag sinabing legion o Pulutong, ito ay military term na nagpapatungkol sa grupo ng mga sundalong Romano na at least 5,000 ang miyembro. So, ganun ka makapangyarihan yung mga demonyong sumasanib sa taong ito. At kaya nga palagay ko, pinahintulot ni Kristo na sumanib na rin
ang mga ito sa mga baboy, sa 2,000 mga baboy, para makita ng mga tao noon at ng mga tao ngayon kung gaano karami ang mga demonyong ito, kung gaano makapangyarihan ang mga demonyong ito. Nasukat ang 2,000 mga baboy ay sabay-sabay mapakilos papunta sa bangin at lunurin. Pero gaano man sila makapangyarihan, wala pang sinasabi o ginagawa si Kristo. Nanginginig na ang mga ito. So ito, yung sinasabi nating pagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo sa mga demonyo, kahit gaano pa karami ang mga ito. And therefore, ito rin ay pagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo sa anumang paninikil, pang-aabuso, panlilinlang na pwedeng gawin ng demonyo sa tao. Of course, mahalaga yung counseling. Kausapin yung tao, pakiusapan yung tao, konsensyahin yung tao, ipaggamot yung tao, iparehab yung tao, ilayo yung tao. Mahalaga ang lahat ng ito. Pero kung wala si Kristo, walang magaganap na tunay na pagbabago. Huwag nating kalimutan, unahin natin sa proseso, ilapit natin ang tao ito kay Kristo. Bukod sa ipagdasal natin siya, tulungan natin siyang magdasal, mangumpisal, at magsimba. Sapagkat tanging ang Panginoong Jesus ang makapagpapabago sa Kanya. Gayun din naman, tayo rin. Huwag tayong pakakumpiyansa. Ha? Sapagkat tayo rin pwedeng malinlang ng Diablo. Kay raming mga tao na matitino naman, di mo malaman, pumatol sa may asawa. Di mo malaman, nagumon sa sugal. Matino naman, bakit nagdroga? Wala namang red flags. Pero bakit nagpakamatay? Kahit sino sa atin, pwedeng malinlang ng Diablo. Walang nagpakamatay na naisip niya, balang araw magpapakamatay ako. Walang nagdroga na matino muna. Matino muna nung una yung mga droge. Walang matino muna na nag-isip, balang araw magiging drogista ako. Walang nangalon niya na matino muna, na habang matino ay nag-isip, balang araw mangangalo niya ako. Walang ganun. Lahat ng yun nagsimula ng matino. Tulad mo, tulad ko, na matino ngayon. Kaya huwag tayong pakakumpiyansa. Sikapin nating magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Tingnan po ninyo, ang sabi dito ng Diablo, ng mga demonyo kay Kristo, papuntahin mo na lang kami sa mga baboy. Kung paalisin mo kami dito, papuntahin mo kami sa mga baboy. Ay, ayaw mo sirain namin tong taong ito eh. Siguradong hindi ka naman din papayag na sumira kami ng ibang tao, di ba? Papuntahin mo lang kami sa Diablo. Yun na lang sisirain namin. Anong attitude ito ng Diablo? Ang Diablo, restless. Ang Diablo, hindi mapakali. Hanggat wala siyang nasisira. So, nandiyan ang mga Diablo, kahit nasa simbahan. Nakatamay. Alumpit na sirain ka. Hindi siya mapapakali hanggat wala siyang nasisira. Kaya wag tayong pakakumpiyansa, ha? Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang mga exorcists ay magkakasundo sa isang katotohanan ang taong may malalim na relasyon sa Panginoon ay hindi kakayaning impluwensyahan naman lang kahit kaunti ng Diablo. Sapagkat kapag tayo may malalim na relasyon sa Panginoon, close tayo sa Kanya, paano makalalapit ang Diablo? I keep on saying relasyon sa Panginoon. Kasi hindi basta may rosaryo tayong dala, hindi basta may krus tayong nakasabit sa ating leg, hindi basta tayo nagsisimba, nagdarasal, meron tayong relasyon sa Panginoon, ha? Hindi basta tayo sumasampalataya, meron na tayong relasyon sa Panginoon, ha? Tingnan niyo ang Diablo. Anong sabi ng Diablo kay Kristo? Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos.
Galing! Theologically sound. So even the devil believes in God. Kahit ang diablo nakapagkukot ng Bible. Pero it's one thing to believe, and it's another thing to live up that belief. Ang diablo, naniniwala lang kay Kristo, pero hindi sumusunod kay Kristo. Kaya sana, tambalan natin yung pagdarasal natin, yung pagsisimba natin, yung pananampalataya natin, sa pagsunod talaga sa Panginoon natin. Iwaksin natin ang pagkakasala, gumawa tayo ng mabuti, sapagkat yun naman ang sabi niya sa atin If you love me, you will obey me. Kung close tayo, kung mahal mo ko, sundin mo ko. Kasi kung close tayong dalawa, hindi na ikaw ang mabubuhay sa sarili mo. O tulad ng sabi ni San Pablo, kundi ako na. Ako na dapat ang nagpapatakbo ng sarili mo. Ito sana ang biyayang hilingin natin sa misang ito. At sa araw-araw na tayo nagsisimba at nagdarasal. Ito ang pinaka-matindi nating sandata laban sa kalungkutan, sa kawalang pag-asa, lalong-lalo na sa pagkakasala, sa lungkot, sa galit, ang malalim na relasyon sa Panginoon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, protektahan mo po kami sa pagsanib sa amin ng diablo. Hindi man ito pagsanib na umiikot ang aming ulo, lumalakas kami, nalilisik ang aming mga mata. Ito yung pagsanib na hindi namin namamalayan. Sinisira na pala namin ang aming sarili, pati ang buhay ng iba dahil sa galit namin, dahil sa lungkot namin, dahil sa pagkakasala namin, dahil sa mga umaaliping, mga negatibong bagay sa isip at sa puso namin. Panginoon, tulungan mo kaming maiwaksi ang lahat ng ito. Tulungan mo kaming mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo kami, ipagsanggalang mo po kami sa pangaalipin ng diablo. Alleluia! Purihin ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, maalis nawa sa puso at sa isip natin ang mga panlililang ng prinsipe ng kasinungalingan. Ang prinsipe ng kasinungalingan nagsasabi sa atin na okay magkasala, hindi tayo mahuhuli, magiging masaya lang tayo. Kasinungalingan ng lahat ng ito. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag yayakapin mo ang Panginoon.
ipagsasanggalang ka niya sa pangaalipin ng Diablo. Kung lalapit ka kay Jesus, lahat makakayanan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat mawawala ang kapangyarihan ng demonyo sa buhay mo, ang kapangyarihang sumisira ng buhay. lalapit kay Papasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umakos sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nilupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, ang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama po sina Joyce, Louie, Father Luciano, Miguel Arsenio Sergio, Silito Persico, Diosa Emer, Tiong Gaso, Maria So, Jose So, Eralito So, Eric So, Ada, Dante, Lucia, Alfredo, Ricky, Mark, Oreo, Iska, Benjamin, Nelly, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na pirhan ng Lasal at ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos samang makapangyarihan, at sa mga Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
masamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. At sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong kanyang inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung saan may pagmamahalan ay naroon kung saan Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo.
Amen. ay naroon ng Diyos kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama pong Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mo ang ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. At sa pamamagitan nawa ng panalangin ni San Blas, maiadya nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng sakit, sa lalamunan, at sa anumang kaugnay nito. Ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa. Pasensya na kung may chinecheck ako sa cellphone ko kanina. Sinesearch ko kasi yung formula na sinasabi para ipanalangin ang ating mga throat.
hindi ko mabasa, hindi ko nakita. So yun na po yun. Hindi na po natin gagawin ngayon yung ritual ng paglalagay ng kandila sa leeg. Palagay ko sapat na po at sobra pa yung misa na ginawa natin at hiniling natin ang panalangin ni San Blas. In place of that, magpapakumpisal po ako kung sino man ang gustong mangumpisal pagkatapos ng misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain po kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears they soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears they soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.